He who finds a faithful friend finds a treasure. Jewish proverb. Hello, lovely people all over the world. In the Philippines, Luzon, Visayas at Mindanao, ako'y mag-shoutout muna sa lahat ng nanonood ngayon sa aking channel, The Surigao Sun. Shoutout sa lahat ng mga overseas Filipino workers dyan sa Middle East, in Doha, Qatar, Riyadh, and the whole of the United Arab Emirates. Also in Indonesia and in Malaysia, in Singapore, also in California, Canada, Australia, Korea, and Taiwan, at sa lahat ng mga taga-subaybay dito sa buong sulok ng Pilipinas. Kumusta kayong lahat ngayon? At ako'y mag-congratulate muli sa nanalo ng ating paraffle last month. Ito'y isang metal detector. Congratulations to you, adopted son ng Tagig. Maraming salamat sa inyong lahat sa pagtangkilik. At next month, in the middle of April, ay meron tayong third raffle draw, which tatlong magandang compass ang aking ipamimigay. Ang tanging gawin lamang ay isubscribe ang MT Suarez TV. Yan ay isang channel ko at ang channel ng aking late father, The Golden Boy Real Guide to Treasures. Ngayon ating nang tunghayan itong aking decoding, itong tinatawag ko na kalasag ng Templar's Night. Paano ba hanapin ang treasure na nakatago o nakabaon sa tatlong pamaraan? Ating tunghayan sa aking video ngayon. Alright mga katiyats, eto na naman tayo sa ating treasure markers and symbols analysis. Ito ay isang picture na padala ng ating katiyats somewhere else sa kabundukan. Ay nakita niya ang ganitong sign. Okay, ano nga ba ang sign na ito guys? Ito ay tinatawag ko na Templar's Shield or kalasag ng Templar's Night. Alam nyo ba yung Templar's Night guys? Yun ay mga sundalo na Christians, tinatawag na protectors of Christ bloodlines, ng mga Templar's Night. Yan ay taga-France na mga knights na magaling sa labanan. At ganito ang kanilang shield, ang kalasag. Sa Templars, kulay pula ang ano niyan. Kulay pula ang kanyang guhit dito sa gitna or cross. Nagaganyan yan. So, tamang-tama. Templars shield ang tawag natin. Pero ito ay hindi Christian ang gumawa nito. Kasi ito ay pertaining to Yamashita treasures. Mga Hapon ang gumawa or Korean ang gumawa dito guys. Ngayon tingnan natin ang meaning ng shield. Ang shield lang, kung shield lang yan, at merong maliit na ganyan, naka-cross, yan ay treasure below or treasure directly under sa bato na yan. At kung nakita nyo ito guys, itong guhit sa gitna, ito ay indicator ng deep. Ang lalim niyan. Ngayon kung ito ay sabihin natin na sa tingin ko yan ay 2 feet or 24 inches. Okay, so ang lalim niyan ay nasa 24 feet. So ilang meters ba ang 24 feet guys? So 8 meters ang lalim nito. Sa tansya ko ay 8 meters ang lalim ng treasure na ito dahil sa itong nakaguhit dito na mahabang line na nasa 2 feet ang kanyang haba. Ngayon, balik tayo dito. Sa mahabang cross, pag mahaba to na parte dito, ito ay nagtuturo ng direksyon na pababa din. So dalawa na ang nagturo na pababa. Kahit itong guhit dito, siya ay nagturo din na pababa. Okay, ngayon, ang isang kalasag naman na maliit, itong nandito. Ayan, hindi siya actually triangle. Parang naka-curve din siya, parang chevron. Pero sabihin na lang natin na triangle to. Ayan.
Triangle na may cross sa gitna pero mahaba. Ayan. Kakaiba siya kasi mahaba. Karamihan ng cross sa gitna ay kapareho lang ang haba ng cross. Ngayon ito ay mahaba ang guhit na ganyan. Ang ibig sabihin naman yan ay it can be na ang direksyon ay papunta doon or papunta sa kaliwa na nagtuturo pa sa itong malaking sign. Ang triangle sign ay itong sign na ito ay treasure on the spot or treasure under, treasure below. So dito pa rin below or on the spot, meaning pwedeng sa bato na yan, inside sa rock na yan, or pwedeng sa gilid niya kunti or sa harap lang. Ngayon atin inassume na wala tayong metal detector kaya nasa treasure decoding or analysis tayo using signs and symbols. Ngayon kung may metal detector tayo, madali lang. I-metal detect natin ang buong paligid niyan sa diameter or circumference na 10 meters. Ang palibot na yan 10 meters, ang pinakamalayo ay ating i-detect ang harapan at gilid niyan 10 meters. Ang distance galing diyan sa bato ang pag-detect hanggang 10 meters palabas. Ay hindi na talaga makakawala pa ang treasure kung maganda ang inyong metal detector. Ngayon kasi nag-assume tayo na wala tayong metal detector kaya treasure analysis ang ginagawa natin guys. Pero sa aking experience ay kukunti lang ang error ng kung marunong kang mag-analyze ng mga distances at direction ay konti lang ang error ng metal detector sa aking experience. Minsan nga ang pagbasa ng treasure sign at mga direction at distances nito ay mas accurate pa sa metal detector kasi minsan ang metal detector ay hindi niya ma-detect ang treasure kasi nilalagyan ng mga decoys. Ano bang ibig sabihin ng decoys? Nilalagyan nila yan ng mga metallic or yung malakas na metallic content na mga rocks. Alam ng Hapon kung anong klaseng mga bato yun. Yun ang nilalagay nila sa loob ng hukay, which is wala doon ang treasure. Nilalagay nila yun para yun ang ma-detect at hindi na ma-detect yung treasure na nasa unahan. At ang mga decoys na bato na yan ay nilalagay nila mismo below the treasure sign. Yan kasi yung na-experience ko pag naghukay ako ng treasure under or below sign tapos dinidetect ko ay malakas ang detection niya kaysa unahan na lupa. Ngayon, yun ay mga decoys lamang. Doon tayo maghukay pero wala doon ang treasure. Ang treasure ay malayo. Karamihan, pag malaking amount, ay malayo sa treasure marker. Kaya ating tingnan guys ang pangalawang drawing ko. Ang pangalawang picture na ito ay drawing na lamang na gawa ko para mas maintindihan nyo ang paghanap niyan. 3 pamaraan yan. At siguro sa 3 ay baka matumbok natin kung saan nakabaon yan. Okay, so ating tingnan aking drawing. Okay mga ka-TH, at example ito yung ground, ito yung horizon, tapos nandito yung bato na kung saan nakadrawing yung parang shield na mayroong cross sign sa gitna. Parang shield siya ng mga Templar Knights, yung Templar Knight. At kung nanotice nyo guys ay mahaba yung portion dito ng cross. Ayan. Ang cross na ganito, ang meaning nito guys sa Japanese kanji, yan ay 10. It can be 10 yards, 10 meters, or 10 feet. 10 lang ang ano niyan, ang equivalent. Kaya lang sa pagbaon ng mga Hapon sa treasure ay hakbang ang kanilang ginagamit. So, maybe 10 hakbang. Ang 10 hakbang ay equivalent sa 1 yard.
or 1 meter kung medyo malaki na hakbang. So ipagpalagay natin na yan ay 10 yards. Jawa. So ipagpalagay natin guys na 10 yards ang equivalent ng cross na ito. So meaning to say ay may distansya na 10 yards or maybe 10 yards in deep. So pwedeng ang lalim niya ay 10 yards papunta sa baba. Kasi yung shield or chevron ay pointed, yan ay arrow, and then ang cross yan ay distance or can be a deep. Ngayon meron siyang katabi na isa pa na maliit na shield or kalasag. Ngayon ang cross dito ay ang mahaba naman ay ang dito. Kaya it can be a direction kasi mahaba yung ang cross niya, ang horizontal ang mahaba at nagpoint siya papunta dito. Kaya kung ito ay direksyon ng distance, ang distance ay 10 yards or 10 feet. So hakbang tayo dito ng papunta dito ng 10 yards or sabihin na lang natin na 10 meters. At dito tayo maghukay. Test dig lamang ng 2 meters pag mayroong makita sa ilalim ng lupa na mga bagay galing sa ibabaw ng lupa na naitabon muli diyan sa lupa ay meaning yan ay disturbed ground or disturbed soil. So yan ay kanilang binakfill na noon, ibinalik na at itinabon at merong nilagay dito sa pinakailalim niya, sa pinakababa. Okay, so ngayon pwedeng dalawa ang direksyon nito guys, kasi sabihin natin na itong unang sign dito ay maliit kasi yan, tapos medyo sumubra yung kanyang cross. Sabihin natin na siya ay nagkamali dito at inulit niya dito sa malaki. At dito ay nakuha niya na ang eksaktong gusto niyang gawing cross. At lumabas yung cross na mahaba, yung baba. Meaning to say, ang baba na portion nito, yan ang direksyon kung saan papunta. Ngayon, dahil sa merong siyang shield dito, meaning to say, ang direksyon ay mismo sa baba niya. Kaya ito ang pangalawang paghanap sa treasure, ang mismo down under sign. So dito tayo maghukay ng pangalawang hukay. Ito ay pangalawa na hukay natin. Itong dito ang pinakauna, which is ang nagbigay direksyon naman ay itong maliit na shield na meron din plus sign. Kaya dito test dig 2 meters. At kung may makita na mga bagay na galing sa ibabaw, example dahon, mga shells, mga botelya na durug-durug na mga bato, ay kung dito matagpuan sa 2 meters, makikita pagpatuloy nyo ang paghukay hanggang 7 meters. Ang mga giveaway at pag hindi imperial treasure, hanggang 7 meters lang ang lalim. Pinakamababaw niyan ay 2 meters. Merong 3 meters, 4 meters, hanggang 7 meters ang lalim. Pero sa eksperyensya ng mga treasure hunter at maging sa akin, ay dalawang magkarugtong na height lang ng tao ang treasure. Kaya sa palagay ko ay 4 meters ay may makita na kayo dito sa ilalim nito. Kasi ang 4 meters ay dalawang tao na yan na pinagdugtong. Ayan. So kung tao ito ay dugtong na naman ng isang tao, ito ang 2 meters. Kasi guys, after
Pag yan ay ground na level lang sa sea level na ground, pag naghukay na tayo ng 4 meters ay lalabas ng tubig dito. Kaya impractical na maghukay pa ang hapon hanggang sa 7 meters na mayroon ng tubig. Kasi wala namang silang submersible pump. Sabihin natin ito ang 7 meters dito, ulo niya to. Itong kanyang paa. Example, 7 meters na to, lumabas na ang tubig. Water level na yan. Imposible naman na dito maghukay pa ang hapon sa 7 meters, which is wala naman silang submersible pump or water pump na magbawas ng tubig dyan sa hukay. Kayang mangyari, malulunod sila doon sa hukay nila kung napakalalim niyan. Kaya imposible. Ang mga malalim na hukay ay nasa bundok yan, guys. Kasi example, ito ang bundok. I-drawing natin sa green. Ito ang ground level, ito ang bundok. Example, ang bundok ay nasa 1,000 meters ang height. Mataas yan na bundok. So kung dito sila magbaon sa may tuktok, ay pwedeng maghukay sila hanggang 20 meters dyan, hanggang dito. Kasi wala pa ang water level. Ang water level naman ay nandito pa. Kaya kung ang hukay ay hanggang dito na, 50 meters, ay meron nang papasok yan na tubig. Galing sa sea level, yung tubig na nakadeposito sa ground level. Kaya kung maghukay kayo, kung nasa bundok yan sa itaas, ay talagang malalim yan. Kasi walang tubig na papasok kaagad sa ating hukay kasi nasa taas tayo ng bundok. Pero kung dito tayo sa baba maghukay, guys, example dito, sa 4 meters pa lang ay meron ng tubig kasi water table na yan. Yan ay sea level na. At imposible na ang tao sa panahon ng hapon na walang pump, walang water pump, ay maghukay ba siya na may tubig na sa kanyang ulo? Dito na yung tubig, imposible yan. So sa palagay ko ay ang height dito or lalim ay nasa eksaktong 4 or 5 meters lamang ang lalim ng ganitong mga treasures. Ngayon, ito yung pangalawang method sa paghanap, guys, di ba? Yung below or directly dito sa sign na ito. Kasi ang cross ay pointer din yan. Kung ang haba ng cross ay pababa, meaning to say ang treasure ay papunta rito. While kung ang nakahiga naman ng cross, nagaganyan, ito ang pointer niya ay papunta naman doon ang point niya. So dito ay sigurado ako na down under ang treasure na ito. Treasure below or treasure down under sa sign na yan. Ngayon, kung hindi niya matagpuan or hindi niyo matagpuan dyan sa down under, meron tayong pangatlong method sa paghanap dyan. Okay, i-drawing natin yan sa top view. Sandali lang. Okay, guys, so ito ang pangatlong method. This is the third method sa paghanap ng treasure sa ganitong sign na shield na may cross sa gitna. Okay, tinatawag ko ito na Templar's Shield. Kung alam nyo yung Templar's Knight sa France, yan ang kanilang kalasag or shield, yung may cross. Okay, so example naman, ito ang third method. Ito yung top view na to, guys, ha. Sa ibabaw tayo nakatingin. Ngayon sabihin natin na makikita pa rin natin yung sign. Ayan, nakaganyan. Okay, katabi niya yung isa. Which is, na-decode na natin yan kanina na papunta ito dito ang isa. 10 yards or 10 meters. Ngayon, ito ang pangatlong method nito. Ay hindi directly down under. Kasi sabihin natin na kanina ay hindi nyo nakuha sa down under.
So kung wala dito mismo sa kanyang baba, ay tingnan natin ang meaning ng T. Ito ay kanji sign ng 10. Ang 10 ay nagpahiwatig niya ng 10 na hakbang. Imposible naman na 10 inches yan. Ang ginagamit kasi pag magmadali tayo sa pag-measure ay fathom, yung dipa or yung ating lakad or hakbang. Pero ang hakbang ang pinaka-komportable gawin kung nasa bundok tayo. Alangan naman na magdidipa-dipa or magdupa pa tayo doon sa bundok. Lakad ang pinaka-komportable. Ngayon, tingnan natin saan nakaharap itong cross. Okay, at hakbang tayo papunta dito ng 10. Kasi ang cross ay 10 sa kanji meaning. Example dito, tumigil ang 10. 10 hakbang. Or in kanji, ganyan yan na sign. So dito tayo maghukay guys. At ang aking preference na hukay ay kung kaya ay 2 by 2 meters ang 2 by 2 meters ang opening ng inyong hukay, kasi kung 1 by 1 meter lang, maliit lang, sasabi ko na ay hindi nyo matatamaan ang object na nakabaon. Kasi naman example dito, ayan, ito yung surface ground. Ang item example ay nandito lang. Ito yung item. Sabihin natin isang box ng gold yan. Ngayon, ang opening ng hukay nyo ay ganito lang kalaki. Tapos dumiritso kayo dyan. Okay, so nalampasan nyo yung item dito, nalampasan nyo. Sa 3 meters, sabihin natin may heart sign dyan na nakaharap doon sa kanya. Hindi nyo pinansin yung heart sign, nagpatuloy kayo sa baba. Yan ang karamihan na mali ng mga rookie treasure hunters. Kasi hindi nila tinitingnan kung nakahiga ba ang heart or nakatusok ba yan na ganyan. So kung nakahiga yan, ay tingnan natin ito, ang dulo. So kung ang dulo niya ay nakaharap doon, meaning to say, stop na tayo sa level na yan. Example, nagukay tayo dito. So stop tayo dito sa surface ng heart kung saan siya nakalatag, at drift tayo, hukay tayo ng paganyan. Drifting na, going to left or going to the west. Okay, dito. Example, ito yung hukay natin. Kaya tingnan mabuti yung mga bato sa ilalim ng hukay guys. Lalo na yung heart sign at yung mga triangle. Yung mga dulo noon, ang mga tulis, yan ang nagtuturo. Kung nakahiga, example, yung triangle na bato ay pahaba, ganyan, pero nakahiga siya. Meaning ang direksyon kung saan yung mahaba na side, example, ito yung mahaba, ito ang sundin papunta sa gilid ng tunnel. At kung nakatayo naman yan na triangle, nakatusok, meaning pababa, going down below pa. Okay, meron akong ikwento sa inyo guys na nangyari. Ito'y true story ng iniwan na hukay. Ganito ang nangyari. Naghukay ang isang treasure hunter kasi may nakita siya na sign sa ibabaw. Nakarating siya hanggang 6 meters. Ngayon, sa 6 meters, sa kalagitnaan sa 3 meters, nakita niya itong heart sign na nakahiga lamang, ganyan, nakalatag lang. Hindi nakatusok. So naka-flat siya sa lupa, nagaganyan. Ngayon, akala niya na go down pa. Kaya nagpatuloy siya hanggang 6 meters. Ngayon, ang level na ito ay 3 meters lamang. At hindi niya na maalala kung nakatayo o nakatagilid ang heart. Ngayon, dahil sa wala na siyang makita ng mga sign below, wala nang mga bato, marker, wala na talaga. So tumigil siya. Ngayon, merong nakarinig sa istorya about sa heart, kung anong level sa hukay niya. Ngayon, sinunod ng isang treasure hunter ang kanyang hukay.
Okay, at ini-estimate ng isang treasure hunter kung saan nakalagay yung heart sa 3 meters at kung saan naka-point. Ngayon dahil sa ang naalala niya sa kwento ng original na treasure hunter, ang heart ay nagalatag at nakaharap sa west. So dito siya nag-drift. Humukay yung pangalawang treasure hunter ng another 2 meters papuntang kaliwa dito. At alam niyo ba guys kung anong nangyari? Sinuwerte. Okay. Kunti na lang ang kanyang pagod kasi may hukay na. Ayan. Ganyan lang ang ginawa niya dito. Nag-drift. At natagpuan niya sa 2 meters going left or going west ang item. At yung unang treasure hunter ay dumiretso na siya dito. So ganito ang nangyari dito sa ating tunnel. Pag maliit ang ating tunnel na opening, ay hindi talaga matamaan yung object. Mabuti ba lakihan na lang natin ng ganyan para tatamaan siya. Okay. So ganyan. Okay, so I wish you luck and fortune, mga katiats. At sana ay naintindihan niyo yung aking drawing ngayon. Nawala kasi yung pentel pen ko, hindi ako makapag-drawing. Ito ay drawing lamang sa computer kaya mahirap. So antabayanan nyo na lang ang aking mga next video. Maraming salamat sa inyong panonood, pagtangkilik at pag-subscribe sa aking channel. God bless you. Ciao for now.